So, praise God. Tayo po munang manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito o sa araw na to Panginoon, sa mga sandaling ito na kung saan Panginoon, hindi po aksidente ang inyong ang araw na to Lord God, ang oras na to na kami nagsasama-sama Panginoon dahil ito po inyong itinakda para sa lahat, Panginoon, ng inyong mga lingkod, mga anak, nang sa ganon ay magsama-sama po kami, Panginoon, na magninilay-nilay sa inyong salita at ang inyong nais na ituro sa amin, Panginoon, sa pamamagitan nga po ng inyong banal na salita, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na sa bawat salita na aming maririnig, umiyahayag, Panginoon, ay aming nga po, Lord God, na makita at maramdaman, Panginoon, ang tunay na essence, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong salita, Panginoon, at ang inyong itinuturo para sa amin o sa araw na to, Lord God, o sa gabing ito. Kaya, Lord, pangunahan niyo kami, be our speaker, Panginoon. Adyain niyo na ang inyong banal na espiritu ay malayang kumilos sa bawat isa, Panginoon, maging sa inyong lingkod, Panginoon, na siyang maglilid, Panginoon, sa pag-aaral nga po ng inyong salita at ganoon din, Panginoon, sa mga kasama namin na naandito, ganoon din sa Facebook, Panginoon, mga nakakapakinig, Lord, hayain niyo na tumimo ang inyong salita sa lahat ng mga makakarinig, Panginoon. Hindi lamang tumimo ito sa aming mga tenga, sa aming mga puso, kundi, Panginoon, magkaroon ng epekto, Panginoon. Maging mabuhay ang salita ninyo, Panginoon, sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Ano ito? Okay. Hallelujah. Sa gabi pong ito, medyo simple lang po ang ating pag-uusapan o tatalakayin. Although medyo very common na salita ito. Very common na verse o chapter po. So hindi ko na po patatagalin. Sino po ba yung operator? Pakibukas po kayo sa Matthew 11. Matthew 11 verse, yung last verse, verse 28 hanggang 29. 30, sorry. Ayan. Ayan. So, very familiar, very common. Palagi natin 'to naririnig at I believe natalakay na rin 'to. Ito kasi ang amazing sa Biblia, no, sa salita ng Panginoon. Kaya nga itong Biblia, itong babasahin ito, yung sinasabi lang babasahin ito, napaka-unique. Kasi hindi po 'to nauubusan ng revelasyon ng Panginoon, ng Diyos. Hindi po siya ano ba to, nangungupas na ang daming revelation. Kahit araw-araw natin itong basahin, pag-aralan, iba't ibang revelation ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa gabing ito o sa araw na to, ay ating pagnilay-nilayin po yung ating yung salita niya ngayon. So babasahin ko po, umpisahan ko po sa 28. ah, Okay. Sabi dito sa 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapangyarihan. Oh, sorry, kapahingahan. Okay, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay sa inyo. Praise God, purihin ang Diyos sa kanyang salita. Isa-isahin natin. Dito tayo sa 28. Sabi rito, lumapit kayo sa akin. Pag sinabing lumapit, ano ba ang ating unang-unang nasa isip natin? Lumapit, lapit, di ba? So parang lumapit ka para magkaroon tayo ng contact. Yung communication malinaw. Tama po ba? So hindi sinabi rito na pumunta. Puntahan niyo ako, 'di ba? O kaya hindi naman sinabi rito na makinig kayo, lahat ng mga nahihirapan, 'di po ba? Usually palaging ganun yung mga ibang bungad ng Panginoon. Pero dito ang sabi malinaw, specific, lumapit, hindi manood, hindi panoorin niyo ako, o kaya hindi makinig, kundi lumapit, may action, 'di ba? May action, lumapit kayo. Kayong lahat ng nahihirapan at nabibigyan ng luba sa inyong pasanin. Ano po bang version nito? RTPB ito pa? RTPB, tama.
So lumapit. Ah, sa itong verse na pong to, ah, from 11 to ito actually yung last three verse po ng chapter na ito. Ano? Ito isa sa mga napakagandang bahagi po ng Biblia na nag-o-offer o nag-aalok sa kaginhawaan at kapahingahan po ng mga taong nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay. Amen. Ah, kapag binasa natin to at nakita nga natin yung sinasabi ng Diyos o sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ng Panginoon na mabibigat, mga nabibigat ang lubha sa mga pasanin. Kung papansinin po natin, ang unang pumapasok sa atin yung mabibigat na ating daladala ay yung mga problema. Tama po ba? Yung ating mga problema, mga unsettled issues o whatsoever na talagang mabibigat para sa atin. Amen? Kaya kung napapansin nyo po, may nakakalungkot kasi may mga ibang interpretation dito na doon lang nagpo-focus sa mga suliranin nila, sa mga mabibigat nilang daladalahin. Amen? Kaya yung kumbaga parang promotion o offer na ali kayo dito, sabi niya, ali kayo at lumapit kayo kasi may kapahingahan dito. Meron ditong makukuha kayo na kailangan nyo. Amen. Subalit kung papansinin po niyo dito, meron dong pinapagawa ang Lord, di ba? Meron siyang una pinapagawa sa atin o dito, pinapahiwati ko pinapagawa na kung saan lapit kayo, lahat ng meron, lahat ng mga nahihirapan, lahat ng mga problemado, lahat ng may mga mabibigat na suliranin, lapit kayo at bibigyan ko ng kapahingahan. So, sinabi dito ng Panginoon, pinalalapit at kapag lumapit tayo o kapag may lumapit sa Kanya, may resulta, may benefits. Ang paglapit ay may benefits at ano ang benefits? Kapahingahan. Mismo ang Diyos sabi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Ngayon, sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Patatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. So, yung una, parang lapit kayo para malaman nyo kung anong gusto kong sabihin sa inyo, para malaman nyo kung anong ibibigay ko sa inyo. Then, sa 29, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin ninyo ang aking mga itinuturo. So, parang meron ng parang meron instruction. May instruction. Ano ang instruction? Sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok. Yoke to, no? Yoke yung pamatok, no? Tama, pamatok. Usually dahil sa palaging narinig natin to, yung pamatok ito ata yung sa kalabaw ba yun? Ay sa ano, o tama, baka o kalabaw, yung ganun. Yoke, yoke nga. Amen. So, sabi pasanin natin o pasanin ninyo daw ang pamatok at sundin ninyo ang aking itinuturo. So, pasanin, dalhin natin. Sabi, dalhin daw natin ang kanyang pamatok and the same time, sundin ninyo ang aking itinuturo, ang aking mga itinuturo. So, ibig sabihin, hindi lang pala dadalhin, kundi sundin. Hindi lang pasanin, may instruction pa rin na sundin ninyo yung mga itinuturo mga itinuturo niya. Tapos tingnan nyo, bakit parang yung flow po ng verse na to, parang nag-iba. Tingnan nyo sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan niyo sa akin ang kapahingahan. So, may instruction, pasanin, kunin, then sundin. Bakit bigla ditong dahil ako'y maamo? Parang sinasabi, example na, halimbawa, say ako, pakinggan nyo ako kasi mabait ako. Di ba? Pakinggan nyo ako kasi ah, mapagkumbaba ako. O kaya sabihin natin, pakinggan nyo kasi simple lang ako, simpleng tao lang ako. Kaya ako ang pakinggan ninyo. Parang sa mga kandidato noon, di ba? Lahat na ng mga encouragement sinasabi na para lang mapakinggan sila, para lang makakuha sila ng boto. So dito, parang din na, parang biglang bakit nasama doon yung pagiging mapagkumbaba ng Lord o yung maamo niya, yung pagiging maamo niya.
Sandali lang po ha. Sandali lang po. At amen. So, pagiging maamo niya, doon balik po tayo. Hmm. Ngayon, may sinasabi ang Lord dito na kung saan marami sa atin hindi lubusang nauunawaan o nakakalungkot may mga in general to, I'm speaking to in general, hindi sa mga particular ano lang, pangkalahatan na may mga nagtuturo, especially sa verse na to, sa scripture na to, na napakagaan, na hindi sila umaabot mismo doon sa pinaka-essence, yung kahalagahan ng mismong salita na gustong ipahiwatig, na gustong ipahiwatig, yung ipahiwatig ng author o ni John, sorry, ni Matthew dito, na which is yun ang pinakamahalaga. Kasi po, sabi niya dito, ah, ah, sa verse 28 and 29, dito muna tayo, no? Sa verse 28, ipinapahayag kasi ng Panginoon, ipinapahayag kasi ng Panginoon, ipinapahayag ng Panginoon dito kung papaano niya ilahad o i-reveal yung tungkol sa kanyang Diyos o sa kanyang Ama, sorry, sa kanyang Ama at kung sino lang yung makakatanggap sa revelation na ito. So meaning to say, sinasabi to ng Panginoon para ilahad niya yung glory ng kanyang Ama, which is the God the Father, no? And the same time, at kung sino yung mga makakatanggap, which is yung mga tao doon sa revelation na yun, which is yung po yung mga tao daw na yung mga may dalang bigat sa kailang mga pasanin, sa kailang mga problema. Ngayon, kung papansinin nito yung mga pasanin, mga kabigatan nito, sabi ko nga kanina, di ba, na ang mindset ng tao, yung mga nakakarinig, yung bigat ng pasanin ay puro problema. Pero yung iba hindi na ipapaliwanag na yung bigat ng pasanin ay hindi lamang pong bigat na mga problema, kundi yung bigat ng mga kasalanan na dala-dala. Kung mapapansin nyo, may mga tao na nagsasabi na hirap na ako. Na ako'y isang makasalanan. Hirap na akong sa pagiging makasalanan. Bigat na ako. So in other words po, yung salita dito na mabigat na pasanin, it's not only yung dala-dala mong mga problema, kundi ganun din yung kasalanan. Yung mga kasalanan na nasa puso ng isang tao. Amen? Kaya yung iba, ang nangyayari, yung problema, nag-share sa scripture to, sinare niya to, yung ang sinishare niya lang is tungkol doon sa literal na sinasabing bigat na pasanin. At automatic, syempre, kapag nakarinig ka ng bigat na pasanin, mabibigat, problema yun. Suliranin yun. Mga negative circumstances yun. But hindi na ipapaliwanag na hindi lang yun, kundi yung pinaka-importante, yung kasalanan na daladala mo. So, balik po tayo. Kasi bakit ko nasabi yung kasalanan na dala yung isa sa mga mabibigat na pasanin ay kasalanan din. Kasi ah pakibukas po sa Psalms 38 verse 4. Tandalianin ko lang yung ano ko. Psalms 38 verse 4. Yan. Sabi rito, sabi ni David, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Okay? Sa dinami-rami ay parang baha. Mabigat na lubha itong aking dala. So bigat na sa English aanin ko lang sa ano ko no. Sa English alam mo kung anong version po diyan sa English. Anong sabi niya? For my iniquities, automatic, yun, yung kasalanan, iniquities, for gone over my head like a heavy burden are too heavy for me. So mabigat. So isa rin palang nagpapabigat sa atin yung kasalanan. 'Di ba? It doesn't mean kasi dito ang kausap niya rito yung mga disciples. So it doesn't mean na ikaw, let's say ikaw ay isang lingkod ng Lord, ikaw ay isang workers or ikaw ay isang leaders. Hindi free, hindi ka ano sa iniquities o sa sa kasalanan. So lahat dito.
Actually, mas maano nga yung kumbaga, yung ginagawa ng kaaway, lalo na sa mga lingkod niya, sa mga workers, sa mga leaders, o sa mga nagginagamit na, mas doble ang trabaho, doble, double time ang trabaho ng ng kaaway. Kasi ayaw nila na magpatagumpayan mismo o maging bahagi sila sa katagumpayan ng mga iba pang mga souls. So, kaya ko nasabi na isa rin pala yun sa nagpapabigat sa atin, yung kasalanan. Amen? So, balik po tayo. Balik tayo dun sa ano natin, sa scripture natin, sa Matthew 11. So, ngayon, balik tayo. So inilalahad. So yung mga taong may bigatin o mabibigat na kasalanan at mga problema at lumapit sa kanya ay at kapag lumapit daw sa kanya, no, pag lumapit bibigyan ng kapahingahan. Actually, kung papansinin mo sa Greek word, pinakadulo ay pinaka sorry, yung pinaka ano man tawag ito? Output ng mismong scripture na to, yung verse by verse o yung phrase by phrase, yung sinasabi rito na hindi lang tayo basta lalapit sa Kanya. Kailangan natin lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at in the same time kababaang loob. Kaya nga napansin rito, sabi niya doon sa 29 na sundin niyo ang aking sun, sundin niyo ang aking sandali lang po okay. Sundin niyo ang aking utos kasi ako'y maamo at humble. Ano ba yung sabi niya kanina? Sorry. Sundin nyo, itinuturo sapagkat maamo, ako'y maamo at mapagkumbabang loob. So, sundin nyo, dahil ako'y maamo. So, siyempre, kung maamo siya, dapat tayo na lalapit sa kanya. So maging maamo din tayo, di ba? Hindi yung tulad ng na tayo na nga may kailangan, tayo pa pang matapang. Parang yun dyan sa Pilipinas, marami akong napapanood sa mga news o sa mga video clips na let's say doon sa mga ayuda. Yan, sa mga ayuda, pipila ng ayuda, hingi ng ayuda. Kung sino pa yung naghihingi ng ayuda, sila pa yung matay, sila pa yung demanding, at sila pa yung ano, nagrereklamo, ang init naman, ang tagal-tagal, ay naku, ano ba yan? Hindi lang magbigay, kung magbibigay. Di ba? So, sa tingin mo, yung nagbibigay, masisiyahan ba yon? So, kaya dito, parang sinasabi ng Lord, maamo ako. So, tingnan nyo ako, at sundin nyo rin ako. So, yung pagiging maamo, kasi sinasabi dito sa ano natin na kailangan tayong lumapit pala sa Kanya ng may magpapakumbaba o kababaang loob. So, ano ba yung sinasabing magpapakumbaba at kababaang loob? Actually, medyo inano ko to eh. Niresearch ko, nga naman, ano bang pagkakaiba? Yung mapagkumbaba daw, ito yung panlabas na kilos. Yan, yung panlabas na kilos. Ito yung ano, na kung saan sinasabi rito, yung panlabas na kilos na pagiging simple. Let's say, sabihin na natin, kung yung taong ito, masyadong maraming nilalagay sa mukha, pag umaalis, hindi makaalis siya ng hindi naka-makeup o hindi makaalis siya ng hindi talagang naka-spooting yung kanyang suot. At sigurado, kapag itong taong to hindi magpapatalbog to. Yan. Yan yung sinasabing pagpapakumbaba, yung simple, panlabas na kilos. While doon naman sa mababang loob, ayun, yung mababa ay kababaang loob, ito naman yung tumutukoy doon ah, saan ba ito? Sa loobin o yung sa disposition ng tao na yung nasa loob niya, kung ano yung sinasabi ng puso niya, kung ano yung laman ng puso niya. Yan yung kababaang loob. Which is, ang pinaka-perfect na example dyan nga ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi natin kayang gawin yan kung tayo lang. Amen po ba? Hindi natin kayang gawin ang magpakumbaba at kababaang loob kung tayo lang. Kailangan natin ang ating Panginoon para magawa natin yan. Amen. So, balik po tayo. Now, kapag nagawa natin yon sa ating paglapit sa Panginoon, doon natin makikita, makikilala natin kung ano ang kaya pang gawin
ng ipinapakilala ni Jesus na walang iba kundi ang kanyang ama. Kasi yung mga taong ito na lumapit na may kababaang loob at talagang tunay na gustong makilala yung magbibigay sa kanya ng kapahingahan, yun yung mga taong makakaramdam talaga ng tunay na kapahingahan, tunay na kagaanan. Amen po ba? So, yun yung mga tao. Kasi yung iba, depende kasi sa pag-share, sa pagtuturo o sa paghahayag na punta ka lang, lapit ka lang kay Lord, pray ka lang. Tapos medyo iyak-iyak ka. Ganun, iyak-iyak ka. Basta lapit ka lang, pray ka lang. Sabihin mo lang na magsabi ka kay Lord, sabihin mo makasalanan ka, ganun lang. So, pero ang mindset nila, kaya sila lalapit kasi bigat na bigat sila. So, yun lang kailang purpose. Not knowing na ang importante pala na kapag lumapit kay Lord, hindi mo lamang ibibigay yung kabigatan mo, kundi kailangan mo rin na kilalanin ang Diyos. Amen? Kasi ang gustong ipahiwatig po ng Panginoong Hesukristo dito, the more you will know God, the more you will dig Him. No, yung habang kinikilala mo siya, lalong na-establish mismo yung pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang salita. At kapag titiwalang yon, lalong nabubos yung inyong pananampalataya, especially kapag naririnig mo ang Kanyang salita. Amen. Ah, kikilalanin ang Panginoon. Although dito medyo yung literal na nababasa natin, lapit kayo. Tapos pagkalapit kayo, pag lumapit kayo, meron kayong kapahingahan, bibigyan ko kayo. Yan, literal, ito yon. Tapos pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin ninyo ang aking itinuturo. So napaka light, di ba? Simple. Sundin niyo ang aking tinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. So, ibig sabihin, sundin nyo lang at meron kayong gantimpala. Rest ang hinahanap nyo, sige sundin nyo ang aking sinuutos. Amen? Ang aking tama, yung kanyang sinasabi, sundin nyo lang to. So madali. Amen? Pero ang sinasabi dito, kung titingnan yung kabuuan dito, ang hirap sumunod sa taong hindi mo kilala. Ang hirap sundin ng mga pinagagawa niya kung hindi mo kilala yung tao. Ang hirap magtiwala kung ang taong yung sinasabi niya ay hindi mo lubos na kilala. Amen po ba? Parang punta tayo doon sa nakaraang botohan, ang daming kumuha ng ayuda. Hindi naman nila alam kung sino ano ba tawag nun? Yung kandidato. Hindi nga nila pinakinggan kung ano yung kanyang mga panukala. Basta yung kinuha ang after lang sila doon sa ipinamimigay. Di ba? So same doon, yun ang iniiwasan natin dito. Yun ang iniiwasan, yun ang inaano ng Panginoon na wag lang kayo pumunta sa akin para lang makapagpahinga. Although bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pero pinaka-importante, kilalanin niyo muna ako. Kilalanin niyo yung Diyos Ama. Kasi the more na kinikilala yung Diyos Ama, hindi niyo namamalayan, nakakapagpahinga na kayo. Bakit? Kasi the more na ating pong sinasaliksik ang kanyang salita, para makilala natin siya, hindi natin namamalayan, the more na tayo'y nagbababad na sa kanyang presensya. At yun ang sinasabi ng Panginoon, na wala kayong ibang gagawin, sundin nyo lang aking pinag-uutos o ang aking mga utos, then kilalanin nyo ako. At habang kinikilala nyo ako, hindi namamalayan, nakakapagpahinga na tayo. Nakakapagpahinga na yung mga gustong makapagpahinga. Kaya yung iba napapansin po ninyo, lumapit ako sa kanya. Nagsisi naman ako. Nagpipray ako. Pag nagme-message si pastor, nagre-reply ka agad ako. Pag may pinagagawa si pastor, sinusunod ko. Pero bakit ang bigat-bigat pa rin sa akin? Mayroon pa rin kabigatan sa akin. Bakit? Kasi nga, yung mindset natin, isa sa mga number one purpose lang natin, kaya tayo lumapit, para mapagaan lang tayo. Which is hindi po enough eh. Hindi ko sinasabing mali, pero hindi enough.
Hindi enough. Hindi ibig sabihin ng kapag ganun, hindi natin o hindi po ninyo na naramdaman yung sinasabing tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan. Amen. So, kaya ang siste, sabi nga dito, sabi nga na kapag nagawa natin yung pagpapakumbaba, mayroon tayong pagpapakumbaba at kababaang loob sa kanya, ipapakita niya daw ang kanyang, ipapakita niya at ihahayag niya kung sino ang kanyang ama. So, yung mga tao lamang na may magagandang at magagandang luan, may kagandahan o kababaang loob at pagpakumbaba, ang mga tao makakaunawa sa nais ng Diyos para sa kanilang mga buhay. At ang makakarating sa tunay na pagkakilala sa Diyos, ito daw ay yung mga taong ito, yung ipinangako niya ng kapahingahan ay makakaranas. Pero ito rin isa po ang isang hindi ko sinasabing mali, pero parang baluktot eh. Kasi pag sinabi kasing lapit kayo at kayo makakaranas ng kapahingahan, gagaan ang inyong mga suliranin, ang inyong mga pagsubok, lahat-lahat. Pero hindi naman pinangako ng Lord na mawawala na yung mga pagsubok eh, yung mga suliranin. Amen? Amen po ba? Hindi sinabi ng Lord na punta ka rito, aalisin ko yung inyong mga bigat. Basta ang sabi lang ng Lord, kung iintindihin talaga, kailangan talagang intindihin niya yung sinasabi. No? Ang sabi ng Lord, punta kayo, lapit kayo sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero hindi yan sinabing, lapit kayo sa akin, lahat ng bigat nyo, lahat ng pagod nyo, tatanggalin ko. Hindi, di ba? Kaya yung iba, ang iniisip, akala ko ba, pag lumapit ako, makakapagpahinga na ako. Hindi na mawawala ng bigat sa akin. Tatanggalin niya na, hindi na ako makakaranas ng pagod. Hindi po. Kaya ang ibig sabihin dito nung bibigay kayo ng kapahingahan, sabihin po rito na magkakaroon kayo, makakamit natin ang kaginhawaan at kapahingahan during o habang tayo'y nasa pagsubok. Amen po ba? Habang tayo nasa pagsubok. Kasi yung iba, during ng kailang mga trials, talagang balisang-balisa sila eh. Pero ang sabi ng Lord, relax ka lang. Nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, wala kang ibang gagawin kundi lumapit sa akin. Para habang nasa kalagitnaan ka ng mga pagsubok, kalagitnaan ka ng mga problema, ng mga yan, yung due date na yan, yung mga bayarin na yan, yung mga utang na yan, habang nasa kalagitnaan ka niyan na halos hindi ka na makatulog, lapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Wala kang ibang gagawin, lapit ka na may pagpakumbaba at kababaang loob na kung saan talagang yung humility na talagang Lord, narito ako Lord. Sa akong makasalanan, nagpasaway ako sa inyo Lord. Gumawa ako ng labag sa inyo. Yung against sa inyo ginawa ko. Yan. Yan talagang ibibigay mong lahat sa Panginoon. Iko-confess mo lahat, Lord, na andito ako, Lord. Ngayon, Lord, na andito ako, patawad. Yan. Ito yung kasalanan ko, Lord. Hinihingi ko po ng kapatawaran. Lord, ito yung problema ko rin, Lord. Ito yung bigat ko, Lord. Ang gusto ko ngayon, Lord, yung makapiling ka. Makapiling ka at makapagpahinga ako. Kaya parang sinasabi ng Lord, pagod ka na, anak. Pagod ka na, halika rito. Yan, halika rito. Dito ka sa kandungan ko, dito ka sa lap ko. Higa ka, patutulugin kita. Pagpapahingahin kita. As long na naandito ka sa akin at wala kang ibang iisipin, kundi ang wala kang ibang ididesire kundi yung makasama mo ako, maramdaman mo yung presensya ko. Amen po ba? So, di ba napakasarap ng ganun, yung talagang, yung problemado ka, kabilaan, yung cellphone mo, nagme-message, tapos nagre-ring, tapos pag tinik mo lahat ng mga due date, lahat ng mga naniningil, andyan, nakakabaliw. Alam mo yon yung parang ayaw mo nang kumilos kasi pag kumilos ka, sigurado may kakatok sa kawahay nyo, may ganun. O kaya may mga taong na, yung mga unexpected, biglang darating, pero Lord, ano ba to? Pero sabi ni Lord, relax ka lang, halika. Halika nga dito. Kasi ang gusto ng Lord, yung kaya nga sabi niya, come to me, lumapit kayo. Di ba sabi ko po kanina, yung salitang lumapit kayo, may action, yung parang may contact, makipag-communicate, halika rito.
Hindi ka lang niya kakausapin, kundi bago kakausapin, pagpapahingahin ka muna. Yan. Di ba napakasarap? Kasi alam niyo po, kapag during sa ating mga pagsubok, sa ating mga, yung, sabi na, yung guilty ba yon, yung inuusig ka ng iyong konsensya sa mga ginawa mo, kaya hindi ka makatulog, o kaya naman yung mga problema na kabilaan, kaya talagang minsan nababaliw ka na, natutulala ka na, di ba? Tapos, sasabihin, may mag-a-advise sa'yo, o kaya sasabihin mo, Lord, luluhod ako. Lord, tulungan mo ako sa problema ko, Lord. Magkausapin mo ako, magparamdam ka sa akin. Tapos minsan hindi lang minsan, may mga instances talaga na hindi mo na alam kung ano yung sinasabi ng Lord. May mga may mga panahon din na wala ka nang naiintindihan sa takbo ng nangyayari. Gulong-gulo ka na. Tapos pinipilit mo pa rin mag-pray. Kahit alam mong, kahit yung prayer mo, ang dami, ang lito-lito ka. Kumbaga halimbawa may kasama ka at sabi, sige pray tayo. Tapos pag nag-pray ka, ang gulo-gulo. Pati sa lumalabas sa bibig mo, yung prayer mo, magulo din. Nagre-reflect dun sa mga utak mo na magulo. Kaya ang sabi ng Lord pagdating sa mga ganyan, ito yung advice ko po, huwag ka muna magsabi ng problema mo. Lapit ka kay Lord kasi 'di ba usually tayo ganun, lapit kay Lord, Lord, may problema ako, hindi lingid sa inyo yung problema ko. Yan. Talaga namang hindi lingid kay Lord yung problema mo eh. Alam ng Lord yan. Pero ang importante ito yung awan ko lang pero sa akin kasi effective eh. Sa mga nagpapa-counsel sa akin na ito, bago nating ihayag yung ating problema kay Lord sa ating pagpipray, sa ating pagluhod sa Kanya, medyo baguhin muna natin yung pattern. Luhod tayo, then ask tayo, Lord, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord, bigyan mo muna ako ng peace. Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko ng peace. Kasi alam niyo po, kapag walang peace sa ating utak, sa ating mind, sa ating isip, kahit anong sabihin, kahit anong gawin mo, wala kang maintindihan. Di po ba? Sabi ko nga, parang sa kama o sa higaan o sa kusina, ang hirap kumilos sa kusina kapag ang tambak ang hugasan. Ang hirap kahit man lang yung kamay mo lang hugasan, hindi ka makahugas sa lababo kasi punong-puno ang nanghugasan ang lababo. Ang gulo-gulo. Hindi ba ang hirap kumilos? Ganon din po sa higaan na ang hirap matulog kapag ang higaan mo ay magulong-magulo. Tama? Pero subukan mo na iligpit, malinis, patag na plain mismo yung higaan. Ang sarap matulog. Hay! Ganon din yung hugasan, yung kusina, napakalinis. Nako, ang sarap kumilos. Same din sa ating utak. Kapag wala tayong peace, hindi natin mauunawaan. Actually, nagsasalita ang Lord, kinakausap ka, hindi mo lang marinig. Bakit? Kasi gulong-gulong isip mo. Kaya ang sabi ng Lord nga, magpahinga ka, halika rito. Dito ka sa lap ko. Bibigyan kita ng kapahingahan. Kasi pag nasa kanya ka, may peace ka. May kapayapaan ka. Kaya kapayapaan, yung peace ang maano natin sa ating sarili muna. Bigyan mo ako ng peace. Natatakot ka? Ask for the peace ka muna. Lord, takot ako. Tuwing nagre-ring ang aking cellphone, Lord, natetense ako, tumataas ang aking pipi. Kasi sigurado yan, si Judith yan. Due date na ng aking bayarin. Yan. Yeah. Natetense ako. Kaya instead na pilitin mong gawin ang mga gusto mong gawin, kapag dumatating ka sa ganung punto, ask ka ng peace of mind. Ask ka ng peace of mind. Pag nag-ask ka ng peace of mind, hindi mo na mamalayan sa pagpe-pray mo. Sino nakaranas po ng ganun, yung habang nagpe-pray ka, iyak ka ng iyak, nakakatulog ka. Ibig sabihin nung pinapatulog ka ng Lord, sige lang anak, tulog ka lang. Tapos pagising mo, 'di ba, pagka nakapagpahinga ka, 'di ba, pagising mo, refresh ka. Ang sarap ng feelings. Then lahat nakakapag-isip ka, nakakapag-decide ka. Then pagdating sa devotion mo, ang linaw-linaw mong naririnig yung salita ng Lord. Kasi nakapagpahinga ka, ibig sabihin may peace ka sa iyong sa isipan mo. Malinaw mong naririnig ang instruction ng Panginoon sa iyo.
Pero kapag hindi mo yan nagagawa, wala kang peace, nako, kahit anong luhod mo, ang hirap, ang hirap, mahirap, kumbaga magulong magulo. 'Di ba? Yung takot mo, panandalian lang nawawala, pero at doon na naman. Para kang, sabi nga, para kang addict na hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. Amen. So patuloy po tayo. So yun po yung isa sa mga nagiging benefits po, no? Isa sa mga nais ng Diyos sa atin, sa ating paglapit sa Kanya, sa paglapit ng mga taong nabibigatan, sa mga taong mga talagang yung mga daladalahin niya, halos hindi na niya kayang dalhin, halos mabaliw na siya sa bigat. So yun po, kailangan lumapit kayo. Sa paglapit daw natin, hindi lang tayo basta lalapit, kundi lapit tayo na may kababaang loob. Sabi nga niya, may kababaang loob o yung humility and meekness po sa atin. Amen? Amen po ba? So, last na, 11:30, ano tong, sa ano tayo, no? 11:30, tama. Sabi niya dito, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ayan. So, sabi niya, matatagpuan niyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin ang ibinibigay ko sa inyo. So, matatagpuan natin sa kanyang kapahingahan, which is totoo naman kapag nalumapit tayo sa kanya. Bakit? Sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Yung yoke, di ba? Yung yoke. Maraming ano to, sinisimbolize. Pero sa akin, gusto ko i-share sa inyo na isa sa mga sinisignify nitong yoke na ito, yung pamatok, ay yung kanyang mga utos. Yung kanyang kautusan. No? Kaya nga sinabi niya rito, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Amen. So, parang sinasabing matatagpuan niyo sa akin ang sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking mga utos. Madaling gawin lang ang aking mga utos at magaan pasanin o kaya at magaan pasanin o kaya magaan dalhin, magaan sundin ang ibinibigay ko sa inyo. So dito ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin ongoing, patuloy, kasalukuyan. Kasi hindi naman sinabi ito at magaan ang pasaning ibinigay ko sa inyo. So pag sinabing ibinigay, past na yon, tapos na. Hindi naman sinabi ang sapagkat madaling dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So parating pa lang, di ba? Pero hindi eh. Ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, ongoing. Ibinibigay ko sa inyo. Malinaw. Tama, ibinibigay ko sa inyo. Ongoing. Now, ano ba yung pamatok? Yung, sabi ko nga, sinisignify rin to ng kanyang utos. Kasi ang pamatok ni Kristo ay biyaya at pag-ibig, mga kapatid. No? Ang ating pagtitiwala, kasi nakapag-establish na tayo ng pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Nung tayo lumapit, nung lumapit, may lumapit sa Kanya, lahat ng lumalapit sa Kanya at kinikilala siya. At habang kinikilala siya, nai-establish yung trust para sa Kanya, yung paniniwala at higit sa lahat yung pananampalataya. No? Ngayon, ang ating pagtitiwala at pagsunod at pagmamahal sa Diyos po ay kasama ito'y kasama sa kanyang parehensya sa ating buhay na sa pagtitiwala niya o pagtitiwala natin sa Kanya, at the same time yung pagsunod natin sa Kanya at pag-ibig o pagmamahal natin sa Kanya habang tayo na sa presensya niya. Hindi lamang po ito isang beses, kundi sa araw-araw ng ating buhay, sa araw-araw na ating sa paggising natin, sabi na sa ating paggising araw-araw, kasama na natin ito. At sa ating pagtitiwala at pagsunod sa kanyang mga utos at sa ating pagmamahal sa kanya, palagi tayong nasa presensya. In other words, palagi tayong nakakapagpahinga sa kanya. At yun ang sinasabing tunay na kapahingahan sa ating buhay. Ganon din, siya ay nagbibigay ng kaginhawaan o ginhawa sa mga kaluluwa at nagpapagaan sa ating mga pasanin. Amen? Sa 1 John na 5:3 po, anin ko lang sa aking Bible, ano? Sa 1 John 5:3 po, 1 John, tama. 1 John 5:3 ba? O, tama. Sa 1 John 5:3 po, sabi rito, English kasi to.
Sabi rito po, no? Sabi rito, ano po ba sabi diyan? First John 5:3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Tingnan mo, kahit mismo si John nagsabi, hindi naman talaga mahirap sundin ang mga utos ng Panginoon. Amen po ba? Hindi napakahirap. Kaya nga sabi nga na yung ginhawa na ating natatamasa sa Kanya sa lahat ng ay nagpapagaan po sa yung pagsunod natin sa Kanya nagpapagaan sa ating mga pasanin. Hindi tulad po kasi nung time na yon, hindi sabi sa yung time na yon, kung siguro familiar po sa lahat sa atin, yung time na yon eh talagang under sila. Kumbaga yung mga paraseyo, talagang kontrolado sila, no? Na na parang sinasabi ng Lord, hindi tulad yung comparison pa ng kanyang pamatok o kanyang kautusan sa kautusan at tradition na pinapagawa ng mga paraseyo sa mga Hudyo nung time na yon. Sige, tingnan natin sa Acts chapter 15 verse 10. Acts chapter 15 verse 10. Dito nga tayo para hindi na tayo mag-ano. Yan. 15:10. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi nakayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. So, ito ang pinag-ano rito yung mga under ng mga Pariseo noong time na yun. Kasi 'di ba, natatandaan naman natin na meron silang may mga dinagdag silang mga kautusan mga tradisyon, mga batas. Nagdagdag sila. Isa na nga yan yung sa Sabbath day, 'di ba? Yung Sabbath day na kapag Sabbath day talagang kung halos walang kikilos. Kung pwede lang, huwag kang babangon sa iyong higaan. Kasi bawal. Tama po ba? Kung pwede lang, bawal mamintana o kaya bawal umistambay sa sarili mong bahay sa labas ng pintuan ng bahay mo. Bawal. Kung yun yung parang ganun yung description, yung parang ganun ang ang ibinibigay sa ilang batas nung time na yun. In comes of Sabbath day. Pero sabi ng Lord, hindi ganyan. Kaya nga sabi ng Lord, naparito siya naparito ako hindi para wasakin yung kautusan, kundi para pagaanin, para maging magaan. Amen? Kaya kung titingnan nyo, dito yung kanyang pamatok po, which is yung kanyang biyaya pag-ibig sa kautusan, yung kanyang utos, talagang magaan talaga kung titingnan natin. Kung babasahin at titingnan natin, magaan naman talaga ang kanyang mga utos. Sadya nga lang kaya nagiging mahirap. Bakit? Kasi hindi pa lubos ng tao kilala kung sino yung Diyos niyang sinasamba. Yung Diyos niyang tinanggap, yung Panginoon niyang tinanggap bilang kanyang tagapagligtas, hindi niya lubos pang nakikilala. Or, it's either na hanggang doon lang ang pagkakilala niya, siya ay tagapagligtas. Yun lang. Kaya ang hirap sundin. Amen po ba? Kaya ang hirap sumunod sa kanyang mga utos. Kaya kung titignan mo, ang hirap naman ng pinapagawa ni Lord. Yan. Ang hirap. Bakit? Kasi hindi mo, yung time na yun, hindi mo pa rin siguro nararanasan na magtampisaw sa kanyang presensya. Lalong-lalo na ngayon, lalo na bukas Friday, di ba, may soaking po ang JCM Olonga po. Praise God. Napakasarap magbabad sa presensya ng Lord. Di ba ba? So, yun nga, yung pamatok o yung yoke na sinasabi ng Lord, yung kanyang kautusan, na ah, na ito'y kanyang Okay. Na yung kanyang utusan na ito po'y ating susundin, ating ipapamuhay sa ating buhay bilang isang anak niya, isang Kristiyano, isang lingkod ng Diyos, na ito'y mapapadali. Bakit? Kasi alam natin na yung kanyang mga utos ay hindi makakasama sa atin, kundi makakabuti. As long na tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi ng Lord, huwag tayong huminto. Huwag tayong huminto sa ating pagkikilala sa kanya. Kailangan more pa kasi kung tutusin yung ating level ngayon sa mga workers, sa mga lingkod ng Panginoon, mga mighty men and women na ginagamit ng Lord, kung tutusin po mga kapatid, wala pa talaga tayo sa kalingkingan. Nasa mababaw pa lang ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Parang sa kanyang pag-ibig yan. Ano?
Hangga't hindi ng isang tao, hangga't hindi nauunawaan ng tao, kahit tuldok lang kung ano ang tunay na pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon sa atin o ng Diyos sa atin, hindi niya kayang magmahal ng totoo sa kanyang kapwa. Parang ganun po. Kasi kapag naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos, sigurado, kahit anong sama ng tao, kahit anong ginagawa niya sa kanya, kahit anong pang-aaway ang gawin niya, hindi mo magawang magalit sa kanya. Bagkus makakaawaan mo pa siya. Yan, kapag naintindihan mo talaga yung tunay na pag-ibig ng Lord. Ngayon pa, balik tayo rito. Last na po ito, no? Yun nga, na si Kristo ang ating guro. Amen? Pagdating sa pagtuturo, walang ibang teacher kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Alam naman natin, bukod sa He is a great physician, He is also a great teacher. No? Siya po ang ating guro at ang kanyang mga salita ang ating mga aral. Kanyang salita daw, ito yung ating mga aral, mga lesson natin. Kaya kapag tayo'y nasa ilalim ng kanyang pamatok, ng kanyang kautusan, tayo ay nasa ilalim ng kanyang biyaya, pag-ibig at ng kanyang kapangyarihan. Hindi po ito pabigat, kundi paglaya at kapayapaan. Amen po ba? So, come to me, Tagalogin natin. Balik po tayo, ate, pastor, ayan, doon sa ating scripture. Kaya sabi mo, bakit ko ini-scroll? Ayan, balik po tayo. From 28 po, pastor. Yan. Kaya ulitin ko po, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nagbibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Tara, hali kayo, lapit kayo sa akin. Sa paglapit nyo sa akin, malalaman ninyo ang kagaanan ng buhay at kapahingahan. Then sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Pasanin ninyo lang ang kanyang pamatok. Pasanin lang daw po ang kanyang pamatok o ang kanyang kautusan. At sundin nyo ang kanyang mga itinuturo. Sigurado, matatagpuan talaga natin ang tunay na kapahingahan. Amen? And then lastly, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Pasanin. Yung kanyang utos at yung kanyang ang pinapagawa sa atin, napakagaan lang yan. Lalo kapag naiintindihan natin ang tunay na layunin ng Diyos para sa atin individually. Amen? So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord God sa araw na ito Lord. Salamat sa iyong salita. Salamat sa inyong mga revelation na ibinigay sa bawat isa na nakapakinig, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Lord God. Lord, hayain niyo, Panginoon, na sa mga salitang aming narinig sa inyo, aming natalakay, Panginoon, ay sa tulong ng inyong banal na Espiritu ay lubos pa naming maunawaan ang inyong nais, Panginoon. Especially, Panginoon, sa paglapit sa inyo, sa pagsunod po sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, hindi namin kaya itong gawin kung wala kayo, Panginoon. Kaya samahan nyo kami sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Samahan nyo kami na magawa na nga namin o masunod nga namin ng inyong ipinagpagawa sa amin, Panginoon. Ang inyong mga pinag-uutos, magawa namin at nalubos naming maunawaan ang tunay na inyong nais sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, purihin ka, Lord God, at sambahin ang ngalang Panginoon. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, dahil sa inyong habag sa amin, despite, Lord God, sa aming mga shortcomings, sa aming mga nagagawang iniquities, transgression, Panginoon, kasalanan, Panginoon, Lord, na andong kayo, na faithful pa rin sa amin. Lord, salamat, Panginoon. Bagamat kami nagkakasala, Panginoon, bagat kami sa aming pagkakulimahanan, sa magiging magulang aming isip, Lord, ay nakakalimutan namin, Lord God, na kung sino at kung ano ang inyong kakayahan. Kaya, Lord, salamat, Lord God, sa pagtutuloy sa amin. Ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah.